Hello guys, good morning. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homie Said It. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video nga po, ituturo ko sa inyo paano ba tayo magkikreate ng voucher dito sa ating Wi-Fi hotspot business or Piso Wi-Fi using voucher business this year 2024. So ito nga po guys yung ating available na unit, no? Kung gusto nyo mag-avail, available pa rin po ito. And guys, sobrang daing nagpe-purchase guys, kaya kung kayo interested, much better i-message po ako kaagad. Ako po mismo yung makakausap niyo sa Messenger. So before tayo mag-proceed sa pag-create ng voucher, no, or ng code para makakonect yung mga prospect or buyer or clients nyo sa nearby area or location nyo, papakita ko muna sa inyo ano yung kasama nitong unit na to. Ayan, ito yan guys. So dito, naka-program to, and then meron tayong sariling server. Yung server is meron tayong admin, username and password. And inside the box guys, ito po yung kasama niya. Ayan. So kasama na po dito yung ating antenna. Ito. Ayan siya. And then yung dalawang stick, no, na ikakabit mo dito. So madali lang naman ito guys i-set up or i-install. Kailangan mo lang po dito ng LAN cable. Meron na din tayong kasama inside the box ng cable lock. And then yung power cable. And then yung PoE box. Ito, yung PoE. Ito siya. Ayan, PoE to LAN. And then yung LAN. Tapos para naman sa power. So ito yung laman yan guys, no? And then of course, inside the box meron na po yung kasamang manual. Ayan, yung manual po ay syempre guide nyo para kayo ay makapag-proceed. So may manual na yan sa loob kasama. And then meron na din yung pre-400 created vouchers, no, na pwede nyo na kagad ipang libre muna for the meantime, no, para test test connect sa mga nearby clients or buyers nyo or prospect nyo. So yun yung ginawa ko guys, no, nung ako nag-open ako ng Putlong shop sa amin. At the same time meron po tayong tinatayo na PisoNet. Ang ginawa ko, yung 1 hour nag-create ako ng 50 pieces na voucher. So yun yung pinipre ko pag may bibili ng Putlong. So nakikilala yung yung Wi-Fi o Piso Wi-Fi business natin dun sa area. Ibig sabihin kapag na-try nila na okay yung connection, okay yung download speed, posible maging prospect ko na sila in a long run. Okay, 'di ba? So yun yung isa. Ang advice ko kung kayo ay magpapakilala pa lang, pwede niyo ibigay ng free muna or as a complimentary yung voucher. Yung voucher guys, no, na ko na kasi yan, na print ko na. And pakita ko lang sa inyo yung sample ng voucher. Ito po siya guys. Ito yung voucher created na, ayan. So ito yung sample, ayan, nakikita niyo sa screen. So, ang ginawa ko dito guys, ginupit-gupit ko ito. And then, kapag may bibili ng Putlong, pinipre ko siya. Basta, tinatanong ko, taga dito po ba kayo or malapit lang kayo dito? So, yung antenna kasi natin, the higher the better. Kaya nyo makakonect yung mga malalapit sa inyo up to 50 meters to 100 meters. Mas mataas yung antenna, mas malakas yung connection. Diba? So, kailangan mo lang po ng extra LAN cable papunta sa router, papunta dito sa antenna. Okay? So, dapat meron na po kayong existing ISP or Internet Service Provider. Pwede po yung Converge, PLDT, modem, no? Basta po ang speed ay nasa 20 to 50 Mbps. Mas okay po yun. Mas mabilis yung Mbps, mas okay po yung connection na mabibigay nyo sa inyong client. So, ito nga po yung mga codes. So, valid for 1 hour. So, yung pinipre ko yun. Meron ako mga client sa canteen, sa apartment. Ito yung mga prospect na bigyan ko kayo ng hint. Kung kayo ay merong apartment or kayo ay nangungupahan, kayo yung may-ari, pwede kayo maglagay niyan kung may existing wifi na kayo. Kung meron kayong tindahan, katulad ng ginagawa ko, may existing business kayo, pwede nyo din itong isabay. Kung meron kayong hotel, ayan, last time, shoutout kay Sir Edward. Sa El Runaway Hotel, ayan. So, bumili siya ng isang unit sa atin, then itatry nila as a complimentary Wi-Fi do sa kanilang mga guests.
And then, sa boarding house, saan pa ba? Karinderya, ayan, tindahan, grocery store na medyo may foot traffic at kailangan ng wifi doon sa area or location nyo. Yun po yung mga prospect na pwede nyong simulan. And then next guys, no, kung nalaman nyo na yung laman, syempre paano naman tayo magkikreate ng mga vouchers. Ayan, ito yung vouchers natin. So paano ba to i-create? Paano ito i-print? Madali lang po. So proceed na tayo guys dito sa ating step guide. So meron tayo dito guys, step guide. So ito yung step number 1. Inside the box, meron kayong makikita na ganito, yung manual, and then meron kayo diyang sariling username and password. Okay? Ito yung sample ng username and password. Ayan. So yung admin, ito siya. Ayan, Jose, admin, and then yung password, tinakpan ko. Para kayo lang po talaga yung makakapag-connect or makakapag-access. Dito sa username and password, dito po tayo gagawa ng voucher at makikita po natin yung mga nakakonect, yung mga expired. Makikita po natin yung mismong mga available voucher na expired and then control. Makikita mo dito, pwede nyo din i-rename yung inyong SSID, yung inyong yung portal before kayo mag-proceed dun sa input ng code. So papakita ko po sa inyo next time. So dito muna tayo sa pag-create ng voucher. Kapag nakita nyo na po yung inyong username and password as admin, meron po dito sa may taas before kayo mag-login, kailangan nyo pong pumunta sa http ayan, s3.ict cloud network. Kung S3 nakalagay dyan or S6, yun po yung pupuntahan nyo. Okay? So, yan. Then, kapag okay na, step 2, pupunta po tayo sa Hotspot Manager and then create vouchers. And then, next naman yan, punta na tayo dito sa ating portal. Pwede nyo pong i-access yan via browser. Pwede po sa Chrome or any browser. So, kanina guys, nag-login ako. And then, nandito na tayo sa mismong portal or server natin, ano. And then, meron po ditong name sa taas yan. I-click nyo po itong may arrow sign. And then, may makikita po kayo dyan na Hotspot Manager. I-click nyo po yung Hotspot Manager. Ayan, wait nyo lang po mag-loading. Mas okay, mabilis yung wifi nyo. Mas mabilis yung pag-proceed. So, ito yung mga kumonek sa atin. No? Ito yung mga kumonek. So, may makikita tayo dito guys, yung expired. Ayan, i-ano lang natin desktop site. Ayan, makikita natin guys dito yung mga expired. Ayan, yung mga vouchers nila. Okay? Dito natin makikita yon yung mga online. Ayan. And then, proceed tayo sa voucher. So, dito po sa may 4 na tab sa taas, meron po ditong vouchers, local users, from authentication data, i-click nyo po itong vouchers. Ayun. So, nandito na po tayo. Then, sa may ibaba po niyan, meron po yung create voucher. Sana nasusundan guys ha. As of now, meron na tayong na-create na 1,985 vouchers. Medyo marami na din kasi tayong client guys doon sa, sa area natin. And then, i-click nyo po itong create voucher. Pwede nyo po i-access to via cellphone or Android phone. Ayan. So, wait nyo lang. Ayan. So, nandito na tayo. So, ito po yung kailangan nating i-fill out. Ayan. Yung code length, ito po yung digit. So, sample, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung code length. Pero pwede nyo yung gawing 4, pwedeng 8 para ma-secured. And then, next naman is yung amount. No? So, kung ilan yung amount na ilalagay nyo. So, sample 10, sample 50 amount, ayan, 50 or 100. Ayan. Ito po yung 100 codes na ma-generate. Ganon. Ay, 1,000 pala to. Ayan. 100. So, for today's video, 10 lang po muna ang i-create natin. Okay? Na, ayan, 1 hour. 1 hour. Okay? Then, limit usage count, 1 lang. Ibig sabihin, 1 device only lang. Okay, hindi sila pwedeng, hindi magagamit yung code sa next device. So, ang ilalagay nyo lang sa limit usage count is 1 lang. Then, duration type, wag nyo na po itong gagawin. Ang nakalagay na po dyan, voucher duration.
Ayan. And then, ang duration na nakalagay dito is 8 hours. Meron po dito 1 hour. Ayan, merong 8 hours, meron 24 hours or 1 day, meron 7 days. At meron po dito sa may bandang ibaba yung custom. Pwede po natin i-customize kung ilang araw nila magagamit. Like for example, days, no? I-type natin dyan, 30 days para sa isang buwan or 365 days para sa isang taon. So, pwedeng isang taon silang kumonekta sa inyo. Pero siguro ang pinaka-advisable sa duration, pinakamatagal na is 1 month para monthly sila magbabayad sa inyo or monthly sila mag-a-avail. Okay? So, for today's video, ang gagamitin lang natin ay 1 hour lang. Ayan. Okay? Then, yung rate limit. So, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, no? Pwede po natin niyang iset as 3 Mbps, 5 Mbps. Like for example, 'di ba, ngayon yung mga devices natin connected na sa Wi-Fi tas pwede pang i-hotspot. So pwede niyo po yang i-default lang or pwede niyo i-set ng 3 Mbps or 5 Mbps yung speed na ko-connect sa sa Wi-Fi hotspot nyo. So ganun po, pwede niyo siyang i-set. Okay? So, yun. So pwede rin kayo dito mag-set ng download limit and upload limit. So, ibig sabihin pag mag-upload sila ng 10 gig hanggang doon lang sila. Or mag-upload sila ng 10 gig hanggang doon lang pwede nilang ma-upload. So, ganun po yun guys. No? Kung hindi nyo na need naman i-default or i-customize, default na lang. Pero kung gusto nyo talaga ng malimit yung kanilang usage, lalo na sa sa device na gamit nila na connected na sa Wi-Fi tapos pwede pang i-hotspot. Meron pong mga ganyan device, no? So pwede nyong iset lang ng 5 Mbps. Okay? So kapag okay na yan guys, meron na tayong nagawa na 6-digit length codes o code length. Then yung amount is 10 piraso lang yung i-create natin. And then yung duration type is voucher duration. Then next naman po is yung rate limit. Naka-default po itong sa akin. Kapag okay na po, pwede nyo na po yung i-save. Ayan. So ayan, gawa na yung ating voucher. Makikita nyo po dyan, February 1 po ngayon as of this recording. February 1, ayan. So meron tayong 10 na bagong created vouchers. So ang gagawin natin, paano naman to i-print? Kung wala kayong printer, pwede po sa computer siya. Pero kung may printer kayo, direct print out na kagad siya. So, i-click natin to muna, no? Kung ipiprint natin, may option dito sa taas. Print all unused voucher, yung mga hindi nagagamit pa. And then, print selected voucher. Ito po yung pipiliin natin. Gagawin muna natin, guys. I-select muna natin to. Ayan. Ang sinelect ko, guys, is showing 10. 1 to 10. So, ibig sabihin, kapag sinelect all ko dito sa may itaas, ayan yung code, 10 lang yung mapipili. Pero pwede nyo yung i-uncheck yung iba. Ayan. Pero ngayon, print na natin yung 10. Kasi guys, pwede nyo dito yung iset to, dito sa record. Ayan. Pwede nyo yan ditong iset, yung page. So sample yung page na makikita nyo dito ay nasa 50. So mag-a-appear guys dito, yan 50. Yan mula sa baba, mula sa umpisa hanggang sa may baba. Ayan. Okay? So ngayon, para mabilis natin itong maselect, ang pipiliin lang natin is 10 page lang. 10 page. Okay? And then kapag na-select na natin yan, print selected voucher. Ayan. So meron na tayo guys ditong 10. Kung kayo ay merong printer, print na kagad siya. So, di ba ganyan? So, sa print natin, letter, portrait, colored, orientation, portrait, pwedeng landscape, depende sa inyo. So, portrait na lang natin. Ayan, okay? And then, pwede nyo din yan guys i-save. Ayan, i-save nyo na lang. Voucher, lagyan nyo na lang siya guys ng date, no? February 1. Voucher 1 hour. Lagyan nyo na lang 1 hour. 1 hour. Feb 1. So, ayan, na-save na natin. Sinave natin as PDF. Okay?
So ngayon, yun yung i-send nyo naman sa mga computer shop, yung PDF file para ma-print nila. So paano naman yun guys mapiprint? Okay, punta tayo para i-send nyo na lang via JPEG file, di ba? Para hindi na kayo mag-send kung wala kayong internet, via Bluetooth pwede. So punta tayo sa file, and then sa docs, hanapin natin dito yung voucher. Ayan, so voucher. Ayan, voucher 1 hour. Ayan, 26 minutes ago. Ito, JPEG. Ayan. So, ito ba yun? Ayan, January 22 pa to. Pero sample lang naman yan. 1 hour. Ito, ay, February 2024. Okay, so sample, ito, naka-PDF file. Ayan. Ang gagawin nyo guys, i-open nyo siya sa cam scanner. Ayan, so ito na siya guys, di ba? So yung sample, ito yon. And then, i-click nyo yung sa may ibaba, share. And then, share JPEG. Ayan. So, meron siyang nakalagay dito na JPEG. So, ilalagay nyo yung original size. Then, mapupunta na yan sa gallery nyo. Okay, so punta tayo sa gallery. Guys, ito step guide to. No? Kung medyo nalilito kayo, ibalik nyo na lang po kaagad or i-backward nyo na lang. So, i-check natin sa all photo. Ayan na guys, na-print na natin. Ayan, ganyan lang. 'Di ba? Then, kung gusto nyo ipaprint to, punta lang kayo sa inyong computer shop, ipaprint nyo na lang yung code. So, ganun lang kasimple guys, di ba, mag-create ng voucher. And then, ipaprint nyo na lang kaagad kung meron kayong printer sa bahay. Kung wala naman, i-save nyo as JPEG sa inyong mobile phone at pumunta kayo sa pinakamalapit na computer shop and then i-print out nyo. Then gupitin nyo na pwede nyo na yung i-share sa inyong mga prospect, sa inyong tindahan, canteen, apartment, hotel, boarding house, di ba? At marami pang iba. The more, the merrier voucher ang mabibenta natin, the merrier income ang pwede natin kitain. Thank you so much! At kung gusto nyo mag-avail, please comment down below. I-message po ako sa ating official Facebook account, Jose Ofo Moleda Jr. para ako po mismo yung makakausap nyo at mag-guide ko po kayo personally. Thank you so much! Don't forget to follow, subscribe para po sa mga update sa susunod na video. See you again next time. Medyo humaba yung video natin pero sana natulungan ko kayo kung paano kayo mag-create ng voucher. See you again next time. Bye-bye!